ito po, naglabas po ang COA, wala pong problema ang DepEd ni BP Sara pagdating po sa pera. Ulitin ko po, wala pong problema ang COA sa DepEd ni BP Sara. Ano? Padung. Nung sinalan yung DepEd, ang dami. Nasa utak lang po ng mga congressman ang problema sa DepEd. Yan po ang maliwanag. No? Naglabas po ang COA ng unmodified opinion sa 2023 audit. Ibig sabihin po niyang unmodified opinion, normal, walang ninakaw. Ulitin ko po, hindi magnanakaw ang mga Duterte, kaya wala silang masilip. Badung, ano yung mga pinagsabi nila nung hearing nung DepEd? Sa utak lang po nila yan. Akala kasi nila, no? Akala nila katulad nila lahat ng mga opisyal. Yan po ang katotohanan. Ako nakinig ako Nakinig ako ng hearing ng OVP budget. Kaya hindi mo kami maluloko dito, Luistro. Hindi mo kami madadaan sa ala dilema mong estilo. Sabi niya, this is almost 65 million which were not properly liquidated with the COA. To the second concern, the lapses in inventory management, this is the same observation that we have had in budget of the Department of Education. Palpakan na kagad. No? Kasi sinabi na ng COA, walang problema. Mamaya, talakayin natin yung mamaya. How do we know that this is not really a case of ghost delivery? Nag-iimbento ka na. No? Kunwari, nagtatanong ka. Ghost delivery daw. Yan, yung pansarap. Okay, sagutin na kita. Sabi ng COA, nakinig ako Sabi ng COA, itong mga pansarap, yung mga pandesal, Nutriban at kung ano pa man, no? Dineliver yan, tinanggap ng mga principal yan at kung sino yung pinagbigyan. Yung mula dun sa pagde-deliver, Office of the Vice President, nireceive yan. Marurunong sila pinareceive. Pero yung pinakain na sa bata, dun lang po may problema. Sabi ng COA, sa actual na activity, yung actual na pagpapakain. So, nireceive po yan ni principal, nireceive ni barangay captain, at kung sino man yung nag-receive. Ang nakalimutan lang po nila, yung nagpapakain na sila. Hindi nila napapirma yung mga kumain. So, mula po sa Office of the Vice President, wala pong problema. Di ba? Wala pong problema. Pina-receive nila May problema yung nag-receive. Hindi natin alam kung kinain niya yung kinain niya yung mag-isa Ganun lang po yun, no? Wala pong issue. Hindi nga po notice of disallowance, masyado lang kayong advance Ina-advance nyo lang. Nasa proseso pa lang yan, no? Pinasasubmit pa lang sila. Nasaan yung mga nasaan yung pirma ng mga kumain? Ay, kulang po ba? Normal lang po yan, no? Normal lang po na may nakakalimutan. Kaya nga may COA para ipaalala sa'yo kung ano yung kulang mo O kulang ka ng pirma rito. Hahanap lang po ng pirma. Ganun lang po yun. Hindi po malaking usapin yan. Ito po ang malaking usapin. Nakakatulong yung Vice President, lalapit sa kanila, no? Nagtayo po ng Vice President ng satellite office dahil lahat po ng naunang Vice President nasa Maynila lang po. Kailan lang po sila nakakatulong? Pag dumadayo. Ito po, regular na natutulungan ng Office of the Vice President ang iba't ibang rehiyon. 12 rehiyon. Okay, unang tanong. Nakakatulong ba yung Office of the Vice President? Opo, wala silang question. Malinaw. Nakakabigay ng burial, nakakabigay ng medical aid. Anong kinu-question nila? Si Lenny, wala naman yan Bakit ka meron? Ikalawa nilang tanong dyan sa Office of the Vice President. Tinanong nila si Lenny wala niyan. Bakit ikaw meron? Si Lenny walang mga satellite offices. Bakit ka nag-satellite offices? Hindi po nila tinanong kung nakatulong ka ba talaga o hindi. Hindi po sila after dun. Galit nga sila Pag nakakatulong yung Vice President, meaning, ang pakiramdam nila, boto to kay Sara Duterte. Hindi po nila dinideny na may nagawa. At dahil may ginawa, at dahil nakatulong sa mamamayan ng Vice President, imbis po na yung i-congratulate ng Congress na maayos, tanong, meron po bang problema? Naging problema sa pera? Doon po sa mga social services? Wala po. Ang pinoproblema po nilang pera, alam niyo kung saan? Yung pinoproblema nila?
Sa confidential fund noong 2022. Pero lahat po ng budget ng Vice President mula 2022 hanggang 2024, hindi po sila namumblema sa pagbibigay ng tulong. Hindi po nila pinoproblema nila, bakit daw namimigay ng tulong? Tingnan niyo po kung anong uri ng mga congressman tayo. Tumutulong yung Vice President, bakit ka namimigay ng tulong? Hindi naman trabaho ng Vice President yung mamigay ng tulong. Hindi, no? Ngayon lang po tayo. Gumagawa ng matino ang Vice President, hindi nagnanakaw. Alam niyo po ba kung may hint, meron lang silang hinuhan na nagnakaw, yan po itatapik nila. Saan napunta to? Hindi po nila tinatapik yun. Hindi po nila maitapik na binulsan nyo ba to? Bakit nawawala tong pera na to? Hindi po nila tinatapik yun. Ang tinatapik po nila, bakit ka tumutulong? Ikaw, Vice President, hinalal ka ng 32 million na tao, tapos tumutulong ka? Anong klase kang Vice President? Bakit marami kang natutulungan? Bakit ang liit lang ng budget mo? Ang dami mong natutulungan. Hindi po ba dapat dagdagan nyo yung budget kung nakakatulong? Dahil nakakatulong ka, masama sa amin yan. Hindi ka dapat maging mabuti sa tingin ng mamamayan. Sinisiraan ka namin tapos nakakatulong ka? Anong klase ka? Hindi ka kasama sa script. Ang script namin, ikaw ay masamang tao, bratinela, kung saan-saan mo ginagamit yung pera. Pero dahil nakakatulong ka, no, natutulungan mo, babawasan namin ng budget mo, galit kami sa'yo. Bakit kayo galit? Nakakatulong siya. Hindi namin makitaan ng butas. Wala po silang makitang butas. Dahil kung meron silang makitang butas, sasabihin nila yan, eto nga, walang makita. Sabi niyo, how do we know that this is not really a case of ghost delivery? Bakit hindi mo pagbintangan na ghost delivery? Dahil wala kang ebidensya. Dahil na-deliver. Na-deliver. Sinabi ng COA. Na-deliver. Lahat ng tulong ng BP Sara na itulong. Ay, bawal pala tumulong. Opo, bawal tumulong. Kasi nagmumukhang wala sa script. Ang script kasi nila, si BP Sara, bratinela, korap. Si BP Sara, bratinela, anak ng kriminal. Kriminal si BP Sara at korap. Totoo po, tignan niyo yung mga tanungan nila. Si Lenny, wala namang extension office. Magkano ginagastos mo sa extension? Ay, mahal. Bakit yung office mo nasa doon sa maraming tao? Sabi ni Pusit. Ikaw ang mukhang Pusit. Tawag-tawag ka ng Pusit. Alam mo ba yung Pusit? Ngayon lang ako nakakita. Nakasintisay ni BP Sara. Alam niyo yun, yung bobo sa pagtawag. Halimbawa tayo, pag sinabi nating Kimbo Tapia, okay, di ba? Dahil mukha siya Miss Tapia. Sasabihin mong Pusit yung Tisay. Ngayon lang po ako nakarinig na Pusit yung Tisay. Tisay na Tisay si BP Sara Tapos tatawagin yung Pusit. Okay. Kailan po bawal na tumulong yung Vice President? Only in the Philippines. Si BP Lenny, papicture lang na papicture, yun lang gusto nilang gawin ng ating Vice President. Yung Vice President na tumutulong. No? Yung Vice President na lahat ng pondo binabalik sa tao. Ayaw nila nun. Ayaw nila. Ang gusto nila, tanggalan ng budget. Bakit tatanggalan? Tumutulong. Tumutulong, tatanggalan ng budget. Dapat yung mga tao sa Davao City, yung mga tao sa iba't ibang rehiyon, dapat hindi nakakatulong yung Vice President. Ganun pala yun. Kaya babawasan namin dahil magaling kang animal ka, magaling kang Vice President ka, natatabunan kami, babawasan namin yung budget mo ng 1.293. Titirang ka lang namin ng 700 million lang. Tindi, no? Idadagdag namin yan sa ayuda. Ayuda pa rin, 600 billion na. Baka mabalaukan na kayo niyan. 600 billion na yung ayuda ninyo. Idadagdag nyo pa yung 1 billion, 601 billion na. Grabe naman. Sugapa ang tawag dyan. Ang tawag dyan, sugapa. Mga sugapa kayo. Grabe, no? Grabe. Tumutulong ang Office of the Vice President. Sisiraan ninyo. Wala naman po problema dyan. Tignan nyo, tinanong yung si COA, meron bang disallowance yung
Office of the Vice President sa social service. Hiwalay po natin yung confidential fund kasi nahanapan nila yung confidential fund. Social service, yung pagtulong sa tao, meron po ba na disallowance? Sa sagot ng COA? Wala. Wala. Ibig sabihin, yung pera para sa social services, nabibigay sa tao, yun ang sabi ng COA. Ano po bang kapanipaniwala? Ito si Luis Tro o yung COA? Sa COA tayo. Sa COA tayo. Di ba?